no? Kung na-diagnose ka na may anxiety disorder ka, narito yung mga sintomas na naranasan ko. Ikwento ko lang yung mga sintomas na naranasan ko, no? Nandyan yung bigat sa ulo, yung lagi may pressure sa ulo mo na napakabigat, napakasakit, hanggat sa nasanay ka na lang, nasanay sa mga pakiramdam sa ulo mo, na pag dinervyos ka sumasama yung batok, kasama yung batok niyan yung feeling mo parang kang high blood, feeling mo parang kang may high blood nun, na sumasama yung batok. Physical symptoms ni yan, anxiety disorder. Tapos laging mabigat yan, buong maghapon yan, napakabigat yan. Yan, nag-request yung mga anak ko ng scramble daw, bilihan ko daw sila ng scramble, kaya yan, dumaan muna kami. So back to topic tayo, no? Yun, yung mga physical symptoms na pinagdaanan ko, no? Yung bigat sa ulo na buong maghapon, na napakabigat sa ulo, na sakop pati batok, feeling mo high blood, yan yung sinasabi ko sa inyo na kasama sa physical symptoms ni anxiety disorder. Naranasan ko rin yung dati yung mabilisang pagtibok ng puso, yung palpitation, biglaan na dumarating. So pagka nararanasan ko dati yan, bigla na lang akong talaga ninervyusin na ako niyan. Kasabay nun, pagka ninervyos ako, aakit na yung bigat sa ulo, kasama na sa batok yan, sakop na lahat yan. Kasi pagka nag-react kasi tayo, kasi yun kumbaga tinakot ka ni anxiety dun yung katulad nung pagbilis ng pintig ng puso, tinakot ka niya nun. Ngayon nag-react ka, natakot ka naman, natakot ka, tuwan-tuwa ka ngayon yan, si anxiety disorder. Tuwan-tuwa yan, napaka mapanlin lang yan. So napakahalaga talaga na accept natin lahat, tanggap natin lahat ng mga sintomas na yan, yung mga pangit na pakiramdam yan. Napakahalaga na tanggap dapat natin lahat yan. Dadaan tayo sa cycle talaga na sa una talaga matatakot tayo, sa umpisa talaga matatakot tayo, kasi first time nating naranasan yung mga bagay na yun, first time natin na experience yung mga physical symptoms, kaya talaga sa umpisa talaga kakabahan talaga tayo. Syempre kung dumaan tayo sa cycle na pagkatakot, dadaan din naman tayo sa cycle dun sa matatanggap na natin siya. Kumbaga lahat ng physical symptoms na ipadala niya sa atin ay i-ignore na lang natin. Kumbaga na-immune na yung katawan natin, nasanay na tayo kasi araw-araw natin siyang nararanasan yung mga physical symptoms na yan. Nandun naman tayo sa cycle na ini-ignore na natin siya. Kumbaga sanay na tayo, dadaan naman tayo sa cycle na yun. Kung dumaan tayo sa cycle na pagkatakot, dadaan naman tayo sa cycle na malakas na yung loob natin. Sana nandun na kayo sa part na yan, na kung saan kaya na nating tanggapin, accept na natin siya, yung mga pangit na pakiramdam. Isa rin pala sa physical symptoms na naranasan ko dati, yung biglaan ka mahihilo, para ka magko-collapse, sakop hanggang batok niyan, bibigat din yung batok mo, tapos hilo yan, bigla ka mahihilo na para ka matutumba. Physical symptoms din yan na naranasan ko dati. Napakahirap talaga ng may anxiety disorder. Sa simula napakahirap talaga, lalo na pagka hindi mo pa siya accept talaga, first time mo naranasan, hindi mo pa talaga tanggap. Napakahirap talaga sa simula, pero sa simula lang po yan talaga. Darating din sa part na matuturuan kayo ni Lord kung paano labanan yung sakit na yan. Isa din sa physical symptoms na naranasan ko dati, yung bigla kang manlalambot, may maramdaman ka lang konti sa katawan mo, yung para kang kunyari puyat ka, stress ka, puyat ka. Experience ko yan dati pagka napagod ako ng sobra, bigla na lang ako manlalambot yung buong katawan ko, talagang lambot na lambot, bigla ako manghihina,
inuupo ko na lang yun, hinihiga ko yun, yung kalakasan ng anxiety disorder ko. Bigla ako na lang inuupo yung sarili ko nun. Nung umpisa po yan na ma-experience ko yung physical symptoms na panlalambot na yan. Pero nung nagkaroon ako ng proper knowledge about anxiety disorder, na nalaman ko na ang kalaban natin sa sakit na ito ay ang sarili natin, ang sarili nating utak. Doon ako nagkaroon ng knowledge, lahat nalaman ko. Doon ko rin na pagtanto na ang anxiety disorder ay talagang mahilig lang manakot, na wala tayong sakit, masigla tayo. Doon ko rin napagtanto, doon nagkaroon ako ng proper knowledge. Sana nasa point na kayo na hindi na kayo natatalo ni anxiety. Sana nandun na kayo sa point na yung pananakot niya, sana nandun na kayo sa point na yung pananakot niya agad-agad nyo naiisip na pandilin lang niya lang. Kasi tuwan-tuwa nga siya pagka naapektuhan tayo, pagka sumangayon tayo dun sa mga pangit na pakiramdam, tuwan-tuwa si anxiety disorder. Sana nandun na kayo sa point na siya naman yung inahamon nyo kumbaga siya naman yung tinatakot nyo. Kasi mahabang panahon, matagal na panahon niya tayong tinakot, no? Sana nandun naman kayo sa point na siya naman yung tinatakot nyo. Kasi matagal na panahon niya tayong pinahirapan. Yun lang naman, ang anxiety disorder talaga mahilig manakot at takutin ka sa pamamagitan ng mga sintomas na pinapadala niya. Yung bigla ang pagkahilo, yan, mga physical symptoms, lahat ng yan pananakot niya. Yan, sumakay kami ng e-bike kasi uso yan dito sa Baclaran. Yan, tuwan-tuwa yung mga anak ko. Sumakay kami ng e-bike, papauwi na kami yan, papuntang bahay. Yan, katulad yan, sabi ko sa inyo, kung takot ka sa maraming tao, kung nai-stress ka, marami kang mga pinagdadaan ng stress, maglibang ka. Ako dati kahit nahihilo talaga, sasama-sama talaga ako sa palengke. Talagang hindi ko nilunod yung sarili ko sa kalungkutan. Talagang nilabanan ko si anxiety disorder. Nung nagkaroon ako ng proper knowledge na si anxiety disorder, na ang sakit natin na ito ay nasa isip lang natin, doon nagkaroon ako ng proper knowledge. Talagang tinatak ko na sa isip ko na hindi mo ako matatalo anxiety disorder. Alam ko na yung sekreto mo. Kagaya nga ng sinabi ni Kuya Anxiety Boy, tinanggalan na kita ng maskara, anxiety disorder. Kumbaga, yung mga dati siyang nagtatago sa isang madilim na sulok na kung saan ang dami nating katanungan sa ating isipan, ngayon alam na natin ang sikreto niya, alam na natin ang kahinaan niya. Kailan nung nagkaroon ako ng proper knowledge, talagang tinatak ko na sa isipin ko na hindi mo ako matatalo anxiety. Kasama ko si Lord sa lahat ng oras, hindi niya ako pababayaan. Niligtas niya ako sa lahat ng oras, niligtas niya ako sa panic attack na napakahirap, na napakapangit sa pakiramdam. Niligtas ako ng mahal na Panginoon. Ngayon pa kaya na nakilala ko siya, hindi ako magpapatalo dahil kasama ko si Lord sa lahat ng oras. Ayan, yun lagi nyong itatatak sa isip nyo, dahil ang susi talaga sa kagalingan kay anxiety disorder ay ang pananalig mo sa mahal na Panginoon at yung pagpupursige mo na gumaling, na kung saan tinutulungan mo yung sarili mo, hindi ka nagpapadaig sa mga pangit na sintomas, hindi mo kino-confess na nanghihina ka, hindi mo kino-confess na hindi mo kaya, bagkus kino-confess mo ay kaya mo ito, malalampasan mo ito, masigla ako, wala akong sakit, at kasama ko si Lord sa lahat ng oras, hindi niya ako pababayaan. Yan ang i-confess mo, dahil yan talaga yung pinaka susi sa paggaling kay anxiety disorder. Kasama niyan yung acceptance, pagtanggap sa mga physical symptoms, pagharap sa mga takot, face your fear. Yan, kasama lahat yan. Lahat ng yan ay susi sa
paggaling kay anxiety disorder. Medyo mabibitin yung ating kwentuhan, no? Dahil 15 minutes lang tong ating video. Di bali, marami pa tayong pagkwekwentuhang topic, mga ibang topic sa mga susunod nating video. Kaya patuloy nyo suportahan ang ating mga susunod na video. Nang sa ganun kahit papaano may maitulong ako sa inyo. Dahil alam ko ang hirap na pinagdadaanan ng may anxiety disorder. Dahil isa rin ako sa pinadapa ni anxiety disorder. So kapit lang sa mahal na Panginoon at tiwala sa sarili, tapang, lakas ng loob. Lakasan nyo lang yung loob sa lahat ng oras. Lahat ng mga nararanasan yung physical symptoms ay pananakot lang ni anxiety disorder, dahil ang kalaban natin dito ay ang sarili nating utak. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat.